Pedro. Sige, tayo manalangin. Aming Diyos, muli ang aming pong pagpapakumbaba sa inyo pong harapan, ang aming pong paghingi ng tawad at paglilinis ninyo sa aming pong mga kaisipan, sa aming puso, upang kami ay maging matabang lupa para tamnan mo ng inyong salita, O Diyos. So inihiling namin ang Banal na Espiritu na siyang maging guro namin sa gabing ito. At sa iyo lamang, Panginoon, ang kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So tayo ay nasa 1 John chapter 4 verse 13 to 16. Yan ang ating pag-aaralan ngayon. So from the NIV, it says, "We know that we live in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. And we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in Him and He in God. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in Him." So, dun po sa huli nating inaral sa verse 12, yung sinabi niya, "No one has ever seen God, but if we love each other, God lives in us, and His love is made complete in us." So, ngayon dito ay dinudugtong ni Apostol Juan, ang siyang author nitong sulat na ito, yung pamumuhay sa Diyos sa pagmamahal sa bawat isa. Sa 1 John 3:24, kanyang idinugtong yung pamumuhay kasama ang Diyos sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Doon at dito naman sa ating binasa ngayon, ang pinaka primary na ebidensya sa ganitong klase ng relasyon sa Diyos ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi tayo magkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos kung wala sa atin ang banal na Espiritu. Maraming mga relihiyon, maraming mga iglesia na nagsasabing hindi namin tinatangkilik ang banal na Espiritu bilang parte ng Diyos. Kumbaga, isa sa persona ng Trinidad. Siya ay isa lamang force na tinatawag. Parang dun sa movie na Star Wars, yung The Return of the Jedi. Yan, yung "May the Force be with you." Ganyan ang kanilang pagkakilala sa Holy Spirit. Gaya po ng mga Jehovah's Witnesses. Yan po ang tingin nila sa Holy Spirit. They don't consider Him as a person. Pero pag ating babalikan ang Gospel of John, si John 16, John 17, makikita natin na ang Holy Spirit is in the pronoun He. Okay? Meaning to say, siya ay persona. Hindi siya isang power or force o hangin. Kundi siya ay kasama doon sa Trinidad. At itong Espiritu na to, ang siyang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan at kalakasan para tumistigo na ang Ama pinadala ang kanyang anak para maging tagapagligtas ng mundo. Yan ang sinabi dyan sa verse 14. "And we testify, and we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world." So kung sino man
ang nagko-confess ng ganito, ibig sabihin, kilala niya ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Dahil ang Espiritu ay nananahan sa kanila. At sila ay namumuhay sa Diyos. At yung mga taong kilala ang Diyos, sila rin ay mamumuhay sa Diyos at the same time, sila ay mamumuhay sa kanyang pag-ibig. Meaning to say, nung kagabi ang ating pinag-aralan is that yung pag-ibig na ito ay galing sa Diyos. Siya ang originator. Ngayon, ibinibigay ng Diyos ang pag-ibig na ito sa kanyang mga hinirang. Hindi sa lahat ng tao, kundi sa kanyang mga mananampalataya. At sa pagbibigay niyang ito, hindi makakaya ng taong yon na umibig o magmahal sa Diyos at sa ibang tao kung hindi kakasihan siya ng banal na spirito. Kaya dito natin makikita na sabi, we know that we live in Him and He in us. Meron siyang reciprocal o yung katumbas na pananatili o pagtitibay ng banal na spirito para nang sa ganon makayanan niya ang magmahal sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao. Okay? God in us, we in God. Yan po ang pinaka-ultimatong expression ng ating pakikiisa at sa ating pagsama sa Diyos. Okay? Yan ang ibig sabihin yung ating fellowship with God. Yan, sabi nga, mangyayari lang, magiging posible kung ikaw ay niregaluhan ng Diyos ng kanyang Espiritu. Na kung saan, nagkakaroon tayo ng relasyon sa Ama at sa Anak. At yan ay sinelyuhan na ng banal na Espiritu. Ginarantihan na ng banal na Espiritu. He is now the deposit, ang Holy Spirit. Okay? Yan ang sinasabi sa Book of Ephesians. He is the deposit, guaranteeing our security. Okay? Eternally, eternally. Walang pwedeng makapagtanggal sa atin, makapag-alis sa ating pakikirelasyon sa Diyos. So itong tinatawag na katumbas na pananatili at pagtitibay na yan ay posible para mahalin tayo ng Diyos at the same time mahalin natin din siya in return. At yan din ang pinakarason kung bakit tayo nga nagmamahal sa bawat isa. Hindi na po tayo kinakailangan na tingnan natin ang ating mga sarili as orphans o mga ulila dito sa mundo. Bagkus tayo ngayon ay inadapt na. Okay? Inampun na tayo ng Ama sa langit para tayo ay kanyang maging anak. Sabi nga, we have been co-heirs with Christ, tagapagmana ng anuman ang mamanahin ng ating Panginoon, our big brother, the Lord Jesus Christ, sa atin. Makukuha rin natin yan. Kasama tayo doon.
So, diyan sa verse 14, yung sinasabing we, sino bang tinutukoy dito? Since ang nagsasalita o ang sumulat ay si Apostol Juan, certainly it is him and the other apostles, okay, who have direct knowledge of Jesus' earthly ministry and life nung siya'y nandito sa lupa. Sabi nga niya, 'di ba, sa that nakahalubilo namin itong salitang ito na nagkatawang tao. Amin siyang nakausap. Amin siyang nahawakan. So mean to say, it's a real person. So yung sinasabi niyang kami yung mga testigo, kami mga saksi sa pagdating ng Mesaya. At dahil dito, sabi nga nakita namin na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, kung bakit ipinadala ng Ama ang anak dito sa lupa, ay para nang sa ganon may sa katuparan ang kaligtasan. Although sabi nga, walang nakakita pa sa Diyos at any time. Pero binigyan tayo ng mga mata ng pananampalataya. Okay? Doon, hindi natin siya nakita physically, but we see with the eyes of faith. Si Apostol Juan, nakita nila, nakasama nila, okay, in person. Pero tayo, sa panahon natin ngayon, hindi natin. But we have now the eyes of faith para makita natin na totoo ang nangyari 2,000 taon nang nakakaraan doon sa Calvary, sa Jerusalem, ng ang ating Panginoon ay ipinako sa krus para sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya makikita natin, tinatanggap natin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga importante ang Biblia, ang salita niya, sapagkat dito lang natin makikita kung ano nga ba ang nangyari noon at kung sino siya at paano niya pinakilala ang Ama sa kanyang mga contemporaries nung siya'y narito sa lupa, ang ating Panginoong Hesus. At ngayon ay parang binabalikan na lang natin ang mga pangyayaring yaon. Na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. At ating dapat yang hindi lang isaulo o sa isip, bagkus talagang ating paniwalaan ng walang kaduda-duda. Nakikita rin natin sa ating pakikiisa at sa ating pagsama sa pananampalataya, yung presensya ng kanyang pag-ibig sa atin. At dahil sa kanyang espiritu na nananahan sa atin, ay tayo rin ay nagkakaroon ng mga matang nakikita natin ang katotohanan ito sa atin mismong mga eksperyensya bilang mga mananampalataya. In our very own experience, we could readily say that indeed the witness of the apostles during their time and likewise the witness of us in our time today sa ating pag-aaral ng kanyang salita ay totoo. Sabihin, part ng history, nangyari ang pagbaba dito ng Mesaya at sa panahon natin ngayon, tayo ay naniniwala pa rin dyan kahit pasabihin pa ng ibang mga taong namumuhay ngayon because we live in a post-modern era na sabi nila hindi na reliable at hindi na timely ang mga nakasulat sa salita ng Diyos. Pero kung ating titingnan, hindi ba very timely and still reliable? Precisely because it is God's Word.
Sabi nga, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Doon natin makikita na talagang forever ang salita ng Diyos. At yan pinatunayan sa pagparito ng tinatawag na counselor or helper na pinangako yan ng ating Panginoon. Na sinabi niya, when I leave, I will send to you in my name a helper, the counselor, which is now the Holy Spirit. Sabi niya, I will send to you from the Father the Spirit of truth who goes out from the Father. He will testify about me. Yun. But you also must testify, for you have been with me from the beginning. So, andun yung pangako ng Espiritu, pero at the same time, kayo, sabi niya sa kanyang mga apostoles, dahil nakita niyo ako, nakasama niyo ako, kayo rin ay dapat tumistigo, ay maging saksi ng patungkol sa akin. Dahil ang banal na Espiritu, siya rin ay titistigo patungkol sa akin. Okay? Therefore, so merong malapit na koneksyon patungkol doon sa ating pagkakita at sa ating pagtestigo. Okay, sinasabi ni Apostol 1, at yung regalo, which is now the Holy Spirit na nasa atin, then, sabi nga, hindi na dapat tayo magduda pa. Bagkus panindigan na natin ito at patuloy natin ngayong ipamahagi sa maraming tao hanggang sa ilan sa kanila ang makakasumpong sa Ebanghelyo ng Panginoon. At yan, nakita naman natin sa ating mga testimonya kung paano tayo binago ng ating Panginoon. Paano tayo tinawag. Hindi naman natin hinanap actually. Siya talaga ang naghanap sa atin. At nung nasumpungan natin siya, ibig sabihin dahil sa pinili niya tayo at kinasihan niya tayo ng kanyang banal na Espiritu. Kaya sabi niya dito sa verse 15, kung sino man ang mag-a-acknowledge, kikilala, o magko-confess sabi dyan, if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in Him and He in God. So nakikita natin yung reciprocity, yung pagtumbas. Okay. Na kapag ating kinonfess, not just with our mouth, but with our mind, okay, and with our heart, that Jesus is the Son of God. Na siya, pag sinabing Son of God, that this Jesus came from God. Galing siya sa Ama. Okay. Dahil siya ay kasama ng Ama. Which equates to Diyos kasi siya. Okay. Ang nag-iisang Diyos sa tatlong persona ay nagpakilala sa atin. So, yung mga akto ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak ay nag-i-equate ito sa tinatawag na divine fellowship, yung pakikiisa natin sa Diyos. Kaya sabi nga, the Father is in the believers and the believers are in the Father. So doon natin makikita yung relasyon na napakatibay, na hindi tayo, sabi nga na no one can snatch you out of my hand, sabi ni Jesus Christ, and no one can snatch you out of my Father's hand. Bakit? Kasi ginarantiyan na ng
Holy Spirit din yan. Kaya tatlo, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ang siyang bumabalot sa atin. So, nung una, makikita natin sa 1 John 3:24 na kinonect po ni Apostol Juan yung fellowship. Okay? Yung fellowship na yan sa pagsunod sa mga kautusan. Anong kautusan na yan? Na mahalin natin ang bawat isa. Then, pinakita niya yung ating pagiging depende sa regalo na galing sa Kanya na walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos o Espiritu Santo o ang banal na Espiritu. Now, dito, sa chapter 4, verse 13 yon sa una. Dito, sa verse 15, pinapakita niya na itong fellowship na ito, itong pakikiisa natin, ating pagsasama, ating pananatili sa relasyong ito, is built on Jesus Christ, sabi nga. Meaning to say, kung hindi ginawa ni Jesus sa krus yung dapat niyang gawin, wala ni isa sa atin ang magkakaroon ng tunay na fellowship sa Ama o sa Diyos. Okay? So, kailangan maunawaan natin yan. Napaka-importante, hindi lang po nangyari yung pagkamatay niya sa krus as part of history, but precisely because our fellowship, kung paano tayo nadadalas sa pagiging pamilya ng Diyos, ay dahil sa ginawa ni Jesus. At nung pagkatapos na ginawa ni Jesus yung kanyang sakripisyong yan, okay, yung kanyang pagparito sa lupa, and then nagsakripisyo siya sa krus ng Kalbaryo, ginarantiya naman ito ng banal na Espiritu. Kaya't nung umalis na ang ating Panginoon, ang banal na Espiritu ngayon ang siyang nag-guarantee dito sa relasyong ito na meron tayo sa Diyos. Kaya just sa verse 16, and so we know and rely on the love God has for us. So nakikita na naman natin dito yung kombinasyon ng pagkaalam at ang ating pagpapaniwala, na nakita rin po natin ito sa confession ni Peter doon sa John 6:69, yung kanyang confession patungkol kay Jesus. Okay? Ano ba yung confession na yan? Ating tingnan nga. Ayan. Sabi diyan, but Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Also, we have come to believe and know, andun, know and believe, that you are the Christ, the Son of the living God. Anong sagot ng ating Panginoon? Jesus answered them, did I not choose you the 12, and one of you is a devil? He spoke of Judas Iscariot, the son of Simon, for it was he who would betray him, being one of the 12. So, dito yung kwentong ito is that marami, after na nagpakain siya ng 5,000 men, not yet including the women and the children. And then sinabi niya, I am the bread of life. And then many of his disciples said, ano to? Ano itong pinagsasabi nito? Na sinasabi niyang, he who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. At sinasabi niya na, assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. And then verse 66 ng John 6, from that time, many of his disciples went back and walked with him
no more. Nagsialisan na sila, hindi na sila nagtuloy sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon. So meron ditong warning, merong babala na ngayon pinakita na sa atin, pinagtibay na ni Apostol Juan yung pakikirelasyon natin sa Diyos. Na kapag ka nagduda ka pa, at gaya nga nitong mga disipulong ito na tumalikod, at si Judas, isa pa, na kasama sa 12, na siya, sabi nga, ay tinawag na demonyo, ay sabi nga, ano pang mga expectation ang kaharapin ng mga taong ito, kundi ang walang hanggang kaparusahan. Kaya nga, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para nang sa ganon, hindi lang ito maging added knowledge or dunong, kung hindi para lalo natin ngayon ma-appreciate ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Okay? Kaya tayo sabi naniniwala, tayo ay nagkaroon ng kaalaman na ang ating Panginoon, siya nga yung Holy One of God, na ito ay prenopesiya na noong pang lumang tipan. Okay? When you read the book of Psalms, yung mga salitang yun, you will not allow your Holy One to see decay, yun ay mga propesiya patungkol sa ating Mesiya, ating Panginoon. At dahil nga tayo ay nanampalataya, itong pananampalatayang ito ay nagtungo sa kaalaman, at yung kaalaman na yan ay nagtungo rin sa pananampalataya. So whichever way you take it, mauna man ang faith, sunod ang knowledge, o naunang knowledge, sunod ang faith, it does not matter. What matters is the object of that faith and the knowledge of that person that we are actually trying to understand, and that is the Lord Jesus Christ. Now, makikita natin dito yung kaalaman na yan sa pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, sa verse na ito, makikita natin na nauna muna yung kaalaman sa pag-ibig ng Diyos bago yung ating abilidad na mag-rely tayo doon sa pag-ibig na yon. So, meaning to say, ang Diyos ang siyang gumawa ng kaparaanan. Kanya tayong tinawag, Kanya tayong niligtas, at binigay yung Kanyang pag-ibig sa atin para nang sa ganon, tayo ay makaya natin umibig o magmahal sa Diyos at sa ating kapwa-tao. So, makikita natin yung sequence sa thought na ito. Una, kailangan muna nating malaman at dumepende doon sa katotohanan na mahal tayo ng Diyos. Pangalawa, magkaroon tayo ng realisasyon sa pamamagitan ng ating pagre-rely sa Kanyang pag-ibig na ito. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanyang anak. Okay? So, whichever way you take it, yung relying on His love, pag sinabing relying on His love, anong klaseng love ba ang binigay sa atin ng ating Diyos? Ito yung Kanyang pagbibigay ng Kanyang kaisa-isang anak sa atin. Kaya tayo ngayon, nakaya natin ngayong sumampalataya. Pero yung pananampalatayang yan ay regalo pa rin ng Diyos sa atin. Dahil nga, sinasabi diyan, because ang pinaka-nature ng Diyos is love. Sabi, God
is love. Pangatlo, ating ngayon madiskubre na ang mamuhay sa Diyos, ang ibig sabihin ay mamuhay sa pag-ibig. At kung yung pag-ibig na yan ay ating i-connect doon sa kanyang pagbibigay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus sa atin, then ibig sabihin tayo ngayon ay mamumuhay para kay Kristo na siyang nagpakita ng ultimatum na pag-ibig na ito sa tao, sa kanyang mga hinirang. Kaya itong ating fellowship na meron tayo ngayon sa Ama at sa Anak, okay? Itong fellowship na kanya ngayon ibinubuhay o pinapakita sa buhay natin. At tayo ngayon sa ating pamumuhay para naman sa Kanya ay sabi nga walang iba kundi itong fellowship of love or yung pakikiisa at pananatili at pagtitibay ng pag-ibig ng Diyos sa atin at ng pag-ibig natin sa Diyos. Okay? So, how do we now apply this sa ating practical day-to-day living? Tayo bilang mga Kristiyano, kapag tayo nagbulay-bulay sa kanyang salita at ito, for example, ito mismo ang ating naging meditation. Dapat una, meron tayong pagpapasalamat. Tapos pangalawa, andun yung ating pagpapakumbaba. Pangatlo ay hinihiling natin sa ating Diyos na maipakita natin ito sa ating testimonya. Na kapag tayo ngayon ay lalabas, whether ang ating mga kahalubilo ay ating mga kapwa, mga mananampalataya, o ang ating pamilya, o ang ating mga katrabaho, o ang mga ordinaryong tao na nakakahalubilo natin sa pang-araw-araw na buhay, ay kakitaan tayo ng pag-ibig na ito. Dapat tayo maging sensitibo. Hindi tayo yung parang banal lang tayo pag nasa loob tayo ng iglesia, ng pananambahan, pero paglabas na natin doon, para tayong nakawalang leon. Isang mabangis na walang kinikilala. Mali po yun. Okay? Pinapakita lang dito ni Apostol Juan sa kanyang sulat kung gaano kalalim yung pag-ibig na ginawa ng ating Panginoon na kinailangan pa na ipadala niya ang kanyang bugtong ng anak para mamatay pa sa krus. Hindi lang hindi lang masugatan, kundi talagang mamatay sa krus. Kaya kailangan babalik tayo ron. At ngayon, kapag tayo gumalaw, kumilos, magsalita, mag-isip, kailangan very fresh sa atin ang mga salitang ito. Dahil kung hindi, para kang isang taong nanalamin at pagkatapos mong manalamin ay hindi mo na nakita kung ano ang itsura mo. Okay? Kaya siguro kung ikaw yung taong yun, dapat may dala-dala kang salamin kada labas mo para nakikita mo ang sarili mo. Pero hindi naman natin nagagawa yun, di ba? Minsan pa kahit may salamin, nagiging selfish tayo, nakafocus tayo sa sarili natin at hindi pa sa iba. Kaya nga sabi, let us deny ourselves and carry our cross. Hindi na natin kailangan pang ipagmalaki ang ating sarili o
kumbaga parang itaas. Kahit pa tayo ay kutyain na ng mundo, given na yun eh. Given na yun sa mga Kristiyano, kaya't hindi dapat tayo nababahala or nagre-retaliate. Bagkus, given na eh. Hindi mananampalataya itong kausap ko eh. So, kailangan maging maingat ako. Para lang sa ganun, hindi ako ang madala niya or hindi ako ang mahulog sa kasalanan, kundi maipakita ko sa taong yan, nakakaiba ako. Ako ay anak ng Diyos. Okay? So I hope and pray that maganda ang naging dating nito sa atin, na may lalim ang mga salitang ito, although paulit-ulit si Apostol Juan, pero umiikot lang ito sa pag-ibig ng Diyos at sa mismong karakter ng Diyos, sa kanyang attribute. Kaya't purihin natin siya. Magandang gabi po sa inyong lahat.